Anak, ni Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Ipalakpak po ang mga kamay na yan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen. 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 Hayaan po natin na dalhin po tayo ng ating Diyos sa Kanyang presensya. Madama natin ang Kanyang kabutihan. Madama natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Amen. Amen. Sa gitna ng mga pagsubok, hindi tayo bibiguin ni Lord. Amen. Hayaan po muna natin na gamitin po tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Sige po, taas po natin ating mga kamay, tanda ng pagsuko sa ating Panginoon, na wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Amen. Oh, hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
kapayapaan ng ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Sino pa ang mga espesyal dito? Amen. Espesyal tayong lahat sa paningin ng Diyos dahil Amen. kayo nandito. Amen? Amen. Hallelujah, workers! Ano pang hinihintay nyo? Amen. Hallelujah, glory to God! Glory to Christ Jesus! Amen. Purihin ka, O Diyos! Yes, Lord. Amen. Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Amen. Hallelujah! Glory to God. Pangagawa ng Diyos, tunay, nakahanga-hanga. Amen? Amen. Woo! Magawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Wala ka, wala. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Buhay. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Kayo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Magawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Nasa wala. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Kayo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Magawa. Magawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Buhay ko ngayon. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Kayo pala, Jesus. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Amen. Sa mata ng Diyos at sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay espesyal. Amen. Amen. Yes, Lord. Napakabuti mo sa oras na ito. Ikaw ang aming kailangan at wala nang iba. Lalo't higit sa mga nangyayari sa panahong ito. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Amen. Even though nakakaranas tayo ng kalungkutan, but then God is with us. God is with us. He is a good, good God. Amen. Oh, hallelujah. Upurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Sige po, taas po natin ulit ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah.
El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained a plan, they just
Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa mga pagpapalang walang sawang ipinagkakalob mo po sa amin araw-araw. At higit sa lahat, Ama, sa biyaya ng paglilingkod o Diyos na ipinagkatiwala mo po sa amin. Napakaraming pagpapala o Diyos na dumarating sa buhay po namin. Subalit dakilang El Shaddai, Ikaw ang higit sa lahat na aming kailangan. Kung wala ka, wala po kaming magagawa. Dalangin po namin o Diyos na sa aming muling pagtitipon sa lugar pong ito, patuloy kang manahan sa bawat isa po sa amin, nang ang pagsasama mo o Diyos ay lubos po naming makamtan. Ang mga salita mo nawa ang patuloy na maghari sa buhay po namin, upang Diyos araw-araw o Diyos sa buhay namin, ang kalooban mo'y patuloy mahayag dakilang El Shaddai para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang patuloy naming taglayin ang kalakasan espiritual o Diyos at aming mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok meron po sa daigdig po na ito, at kami patuloy na makapagpatuloy o Diyos na makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Mangusap ka sa iyong mga lingkod at anak sa dako na ito, dakilang El Shaddai. Mangusap ka at ilagay sa puso namin ang mga salita mong patuloy gagabay sa amin araw-araw o Diyos, upang makalakad kami sa iyong banal na katwiran. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata po ay 1, simula mga talata 12 hanggang sa talata ay 13. Pagkatapos noon, agad siyang pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos. Bigay natin po yung palakpak papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Isa pong mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Salamat sa ating dakilang Alisaday at muli naririto na naman tayo nakakatipon sa kanyang pangalan na bilang pagparito sa gawain ng ating dakilang Alisaday ay muli nakakalapit na naman tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? At bilang paglapit sa trono ng mahabaging Diyos, umasa ka ngayon na ang habag na inaasahan mo'y ipagkakaloob sa ng Diyos, ang tulong na ninanais mo ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa Ebanghelyo po natin ay ito po yung matapos mabautismuhan si Jesus ni Juan Bautista at matapos siya mabautismuhan, sumakanya ang banal na Espiritu. At dinala siya ng banal na Espiritu doon sa isang ilang na lugar. Amen? Sa disyerto po o tinatawag na ilang na lugar. Ang lugar na iyon na pinagdalhan sa kanya ng banal na Espiritu, kung atin pong titingnan, ba't hindi siya dinala sa mga lugar na, halimbawa, sa city po, ano? Bakit doon pa sa lugar na iyon dinala ang ating Panginoong Hesukristo? Na kung saan po ang ating Panginoon, dinala po sa lugar na iyon para ipakita rin sa ating Panginoong Hesukristo kung ano ang mundo na kanyang kinaroroonan. Amen? Amen. Kung ano po na kung saan ang mundo na kanyang kinaroroonan ay inilalarawan ng lugar na pinagdalhan sa kanya ng banal na Espiritu. Isang ilang na lugar. Lugar ng kawalan. Lugar na mapanganib. Amen? Lugar na kung saan ay hindi mo mararanasan doon ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Bakit po? Mga hayop ang naroroon. Amen? Amen. Isang lugar na kung saan hindi po roon na isa sa buhay ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman inihahayag doon kasi mga hayop ang naroroon. Amen? Amen. Inilalarawan po ang lugar na iyon, ang mundong kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero noong sandali na yan, ang sabi po, ang isa sa kasama doon ng ating Panginoon, ito po ay yung mga anghel. At ang mga anghel na yan ay bumaba iyan doon sa kinaroroonan ng ating Hesukristo nung mapagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang lahat ng pagsubok o tukso na kanyang dinanas sa lugar po ng ilang. Dito po ang sabi po dyan, 40 araw na tinutukso po ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit ang tatanawin natin ngayon, ano ba ang mundo para sa Panginoong Hesus na kanyang kinaroroonan niya? Nung siya'y naparito sa daigdig po nito, isang mundo ng kawalan. Kawalan. Bakit isang mundo ng kawalan? Wala siyang anumang pagmamay-ari sa mundong ito. Amen? Wala siyang pagmamay-ari sa mundo pong ito. Maging ang tao hindi niya pagmamay-ari. Amen? Maging ang tao hindi niya po pagmamay-ari, mga kapatid. Bakit po? Kasi nung panahon na yan, ang tao po ay nasa ilalim ng kasalanan.
At ang kasalanan ito ang siyang naglalayo sa tao sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya makita po natin yan, nung naparito po ang ating Panginoon, nung siya'y tinutukso ni Satanas, ang sabi ni Satanas sa kanya, nakikita mo ba ang yaman ng mundong ito? Lahat yan ibibigay ko sa iyo dahil may nagbigay niyan sa akin. At kung ikaw ay maglilingkod sa akin, lahat yan ay ibibigay ko sa iyo. Amen? Wala siyang pagmamayari. Anumang mayroon dito sa mundong ito, sabi ni Satanas, akin yan. Pero kung maglilingkod ka sa akin, ibibigay ko iyan sa iyo. Amen? Na sa mundong ito'y pinapakita po sa ating Panginoon na ipinapaalala sa Kanya, wala kang pagmamayari sa mundong ito, maging ang tao po ay hindi mo pagmamayari, at ang tao sa mundo pong ito ay nabubuhay. Ang sabi po dyan, mga kapatid, ang tao po ay nabubuhay sa pamamagitan ng paglilingkod kay Satanas. Narinig niyo po? Amen. Ha? Na ang sabi po ni Satanas, nakikita mo ba yung yaman ng mundong iyan? Ibibigay ko yan sa iyo kung ikaw ay maglilingkod sa akin. Amen? Na tila ba yung tao sa daigdig na to nung panahon po na yan ay nabubuhay na kung saan si Satanas ang pinaglilingkuran alang-alang sa mga bagay na mayroon sa mundong ito. Amen. Amen? Amen. Nakita niyo po, bakit ko nasasabi niyan? Kasi lahat ay nagkakasala. Amen. At walang nakakagawa ng kalooban ng Diyos. Kung walang nakakagawa ng kalooban ng Diyos, sino yung ating sinusunod? Amen? Ibig sabihin yung buhay meron tayo, ang tao sa daigdig po na to ay isang pamumuhay na kung saan hindi ang Diyos ang nasusunod sa Kanya, kundi ang nagahari sa mundong ito. Amen? Kaya ipinapakita sa ating Penso Kristo, yan ang mundong mayroon ka ngayon, na iyong kinaroroonan. Na kung saan sa mundo ngayon na iyong kinaroroonan, wala sa tao ang buhay na galing sa Diyos. Amen? Isang mundo na kung saan, dahil wala sa tao ang buhay na galing sa Diyos, mundo na kung saan walang nagmamahal sa Diyos. Amen? Walang nagmamahal sa Diyos. Na kinakailangan, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, yung buhay na yan na wala sa tao, na nabubuhay sa daigdig po na to, yung buhay na mula sa Diyos, yun ang kinakailangan madala ni Kristo sa tao. Dahil yun ang wala sa daigdig na ito. Amen? Dahil yun ang wala sa daigdig na to, yun ang buhay na kinakailangan madala ni Kristo sa tao sa daigdig pong ito. Amen. Sabi mo yan, mga hayop nakakasama niya doon sa ilang. Ang hayop ba, mga kapatid, nung sandali po na yan, sa ilang na yon ay, ang buhay bang taglay nila ay galing sa Diyos? Yung mga hayop bang naroroon nung sandali na yan ay nagmamahal sa Diyos, na tila baga inilalarawan dyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na nung sandali po na yan, yan ang mundong kinaroroonan mo. Hindi taglay ng tao ang buhay na galing sa Diyos. Amen? Hindi umiiral sa mundo na ito ang buhay na galing sa Diyos. Na kinakailangan kung ano ang wala sa mundong iyan, kinakailangan yan ang ibigay mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung ating Panginoong Jesus, nabubuhay po siya sa daigdig po na ito, taglay-taglay niya ang buhay na galing sa Diyos. Taglay-taglay niya yung buhay na galing po sa Diyos. At yung buhay na yan na galing po sa Diyos, yan po yung buhay na gusto niyang ibigay sa atin. Amen? Kaya iningatan ng Panginoong Jesucristo na ang buhay pong iyan ay wag po mawala po sa atin. Wag po mawala iyan sa Kanya. Iningatan niya iyan na wag po iyan mawala po sa Kanya sa pamamagitan po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ang sabi po?
ni Satanas, nung sandali na yan, sabi ng Panginoong Kristo kay Satanas, hindi lamang ang tao na bubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi po ng Diyos. Amen? Na ipinapakita po ng ating Panginoong Kristo, hindi yung mga bagay lang na iyan ang nagbibigay ng buhay sa tao, kundi ang tunay na buhay na kailangan ng tao ay nagmumula sa salita ng Diyos. At ito ang wala sa mundong ito nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, na kinakailangan yung buhay na yan madala niya sa atin. Amen? At ang buhay na mayroon ang Panginoong Hesus, yan yung buhay na galing po sa Diyos, na kung saan kinakailangan niyang ingatan iyan na huwag mawala po sa Kanya para iyan ay maibahagi niya sa atin. At iningatan iyan ng Panginoong Hesus ang buhay na yan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Ang pagkain ko, sabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 4, talata 34, ang pagkain ko ay ang tukdin, ang kalooban na nagsugo sa akin. Amen? Pag sinabing tukdin, salita ng Diyos. Amen? Sundin ang salita po ng Diyos, na tila ba sinasabi ng ating Panginoong Kristo, yan ang aking buhay. Amen? Yan ang nagbibigay sa akin ng buhay, ang salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang ating Panginoon, hindi niya hinayaan na magkasala siya para yung buhay na galing sa Diyos, na wala po sa tao sa daigdig na ito, ay huwag mawala po sa Kanya. Amen? Huwag mawala po yan sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po, ang Panginoong Hesus ay hindi nagkasala. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Amen? Hanggang kamatayan sa krus. Kaya yung buhay meron ng ating Panginoong Kristo, hindi po iyan naagaw ni Satanas sa Kanya. Amen? Hindi po iyan nawala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Hesus, bago umalis po sa daigdig po na ito, yung wala sa tao, ibinigay ng Panginoong Hesus. Amen. Kung narito siya sa daigdig na to, nung dumating siya na ang sabi po mga kapatid ay, wala siyang pagmamay-ari sa daigdig po na ito, dahil ang lahat mayroon sa daigdig na ito ay nasa kamay ni Satanas. Amen? Pero nung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ano ang sabi po ng Panginoong Jesucristo? Sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 28, ang sabi po dyan, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen? Kung naibigay na sa Panginoong Hesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ang lahat meron dito sa daigdig na ito, saklaw ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesucristo sa daigdig na ito na wala tayong pagmamay-ari o tayo po'y iniwan niyang mahirap. Amen. Naghihirap ang tao noon kasi wala siyang pagmamay-ari sa daigdig na to, lahat ay nasa kamay ni Satanas, na kinakailangan ng taong paghirapan muna para mapasa kanya iyan. Amen. Para mapasa kanya. Pero nung ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ipinagkaloob sa akin ng aking Ama. Saklaw niya ang lahat sa daigdig po nito. Saklaw ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang sabi po dyan, ang sino mang nananalig sa ating Panginoong Kristo, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 1, talata 12, ang sino mang nananalig sa ating Panginoong Kristo ay pinagkalooban niyang ng karapatan na tumawag sa Diyos, Ama, Ama ko. Amen. Pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Kung tayong lahat na nanalig sa ating Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng karapatan na magiging anak ng Diyos, isa lang ibig po iparating po sa atin ng Panginoong Hesus,
dahil taglay mo ang buhay na galing sa Kanya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Taglay mo ang buhay na galing sa Kanya. At bilang anak ng Diyos, ang sabi niya, pagmamay-ari ko ang mayroon sa daigdig na ito. Amen? Saklaw iyan ng aking kapangyarihan. Kung pagmamay-ari ko ang lahat sa daigdig po na ito, mahihingi mo anumang gusto mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maalala ko po yung sa alibughang anak, yung kapatid ng alibughang anak, ang sabi ng kanyang tatay, ang sabi niya, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng mayroon ako ay para sa iyo. Amen? Lagi kitang kapiling. Lahat ng pagmamay-ari ko, ang sabi niya, para sa iyo. Kung ikaw anak ng Diyos at pagmamay-ari niya ang anumang meron sa daigdig na ito, ang sabi ng Diyos, lahat yan ay para sa iyo. Amen. Anumang kailangan mo sa mga bagay meron sa mundong ito, parang sinasabi po sa alibughang anak, sabihin mo lang kung alin dyan ang pangangailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Amen. May kahilingan ba kayo kay Lord ngayon? Amen. Sino ang may kahilingan? Sabi ng Lord, sabihin mo lang. Amen? Ako ang may-ari niyan. Maibibigay ko iyan sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa pong, isa sa wala po sa daigdig na to, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, walang taong nabubuhay sa daigdig na ito sa kalooban ng Diyos. Amen? Kahit sabihin natin, marami po mga lingkod ng Diyos, di po ba? Sa daigdig po na ito na kung saan ay hinahangaan natin kung paano sila ginamit ng Diyos, pero lahat yun may kapintasan. Si David may kapintasan. Di po ba? May mga pagkukulang, lahat yun may mga pagkukulang. Ibig sabihin, wala talagang nakakapamuhay ng ayon sa kalooban po ng Diyos. Amen? Yun ang wala po sa daigdig po na ito. Na kaya ang ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin na sa daigdig po na to, hindi po pinakikinggan ang salita ng Diyos. Hindi kinikilala ang salita ng Diyos, hindi isinasabuhay sa daigdig na ito ang salita ng Diyos. Yun ang wala dito sa daigdig na to. Nung nakita po ng Panginoon, para bagang nung sandali niya kasama niya sa ilang mga hayop, yan naman ang mga hayop ang salita ng Diyos. Amen? Maiintindihan ba nila iyon? Na para bagang naglalarawan, yan ang mundong meron ka. Hindi kinikilala ang salita ng Diyos. Amen? Walang nakakagawa o nakakasunod sa salita o kalooban ng Diyos. Amen? Na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo na parito po sa daigdig po na ito mga kapatid, para ipakita sa mundong ito, na mayroong taong nabubuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Ihayag sa mundo pong ito na mayroong tao na kung saan mga kapatid, tunay na nabubuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon nung naparito po siya sa daigdig po na to, ang sabi nga po ng Panginoong Jesus ay ganito. Sabi niya, noon ito ang inyong naririnig. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 5, at talata po ay 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kapwa. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Amen? Narinig nyo iyan. Ibig sabihin, yan ang inyong narinig noon. Pero yung narinig ba nila na yun, ang ngipin sa ngipin, mata sa mata? Yun ba ang kalooban ng Diyos? Hindi. Yung sinasabing, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway, yun ba ang kalooban ng Diyos? Hindi. Amen? Pero dahil yan ang inyong narinig noon, yan ang inyong ginagawa. Amen? Amen. Yan ang inyong ginagawa. Tama, hindi? Tama. Di ba? Sino dito nagmahal na sa kaaway? Di po ba?
Yan dati, mata sa mata, pag sinabing mata sa mata, anumang ginawa sa'yo na hindi maganda, gantihan mo ng masigit na hindi maganda. Amen? Kung anong sakit ang idinulot sa'yo, ay mas matinding sakit ang ibigay mo sa kanya. Di ba? Pero dito ang sabi ng Panginoong Hesus, ito naman ang sinasabi ko. Ito naman ang sinasabi ko. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na yung sinasabi na yun ng ating Hesukristo, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung gusto ng ating Diyos na walang nakakagawa nito sa inyo. Amen? Pero parito ang ating Panginoong Jesucristo para na kung saan sa daigdig po na ito, ipakita sa daigdig po na ito na mayroong isang taong nabubuhay sa daigdig na to na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano niya iyan isinabuhay? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Hebreo chapter 5 verse 8, bagamat siya'y anak ng Diyos, ang sabi po roon, natutunan niya ang kahalagahan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen? Natutunan niya ang kahalagahan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? May mga tao ba tayo mansa na tinitiis daalang-alang sa kalooban ng Diyos? Hindi po ba? Minsan may mga tao tayo na pakiramdam nila hindi natin sila pinapahalagahan kasi hindi tayo umaayon sa kanilang gusto. Amen? Na tila baga, minsan ay hindi sila yung inuuna natin. Amen? Hindi sila yung priority po sa buhay natin, bagkus ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi po natin sila, tawag po ito, na minsan mga kapatid ay hindi natin sila pinahahalagahan. Yun ang kanilang pakiramdam. Pero hindi nila alam, laman sila ng ating mga dasal. Di po ba? Laman sila ng ating mga dasal. Hindi lang nila tayo kaisa doon sa kanilang mga ginugusto. Amen? Dahil po, ang buhay meron tayo ngayon ay buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya, di ba, marami tayo minsan marami po sa mundong nito na alam po natin, kaligayahan ng maraming tao, nagbibigay ng kasiyahan sa maraming tao. Pero minsan yung mga kasiyahan na yan meron sa mundo pong ito, anong ginagawa natin? Minsan tinatalikuran natin iyan. Amen? Tinatalikuran natin yung mga bagay. Minsan maraming bagay na kung saan mayroon sa mundo po na ito na tila baga napakahalaga sa buhay po ng tao. Amen? Pero minsan yung mga bagay mahalaga dito sa buhay ng tao, sa daig na to, hindi bali, wala tayo niyan. Amen? Hindi bali mawalan tayo ng mga bagay na yan, basta si Lord wag mawala sa buhay natin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di po ba? Kaya kanina sa awitin, di po ba? Nasabi doon sa awitin po mga kapatid ay, ikaw ang higit. Amen? Na mahalaga. Diba? Ang ating Diyos. Na napakasarap niyan sa buhay ni San Pablo. Sa buhay ni San Pablo, minsan sinabi po ni San Pablo ay ang ganito, inari kong kalugihan ang lahat ng pakinabang sa aking buhay, kapalit ng lalong mahalaga. Amen? Kapalit ng lalong mahalaga ang makilala si Kristo at makamtan sa aking buhay. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ito po yung nais ng ating Panginoon na nung time na yan, nung siya'y naparito sa daigdig po na to, walang taong nabubuhay. Amen. Sa kalooban po ng Diyos. Pero bago umalis ang ating Panginoong Jesucristo, sa daigdig po nito mga kapatid, may hinirang siyang mga alagad. Amen. May hinirang siyang mga alagad mga kapatid. Hindi lang po yan, yung mga alagad na yan, alam po natin na kung saan
panahon po ng kung saan ay nung araw ng Pentecost po, may mga alagad po na kung saan napuspos ng banal na Espiritu. Amen. At yung mga tao na to ay nagkaroon ng tapang ipangaral ang salita ng Diyos. Kung sila yung mga taong nagkaroon ng tapang ipangaral ang salita po ng Diyos, sila yung mga taong kinikilala, tinatanggap, amen, isinasabuhay ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya nung panahon na yan, may mga taong dumating ang Panginoong Hesus Kristo dito na kung saan walang mga taong na inaasahan gagawa ng mabuti. Amen. Susunod sa kalooban ng Diyos, ngayon kapag pumunta siya dito sa St. Joseph po, makikita niya, amen, masusumpungan dito ang mga taong kumikilala at tumutupad ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen? Hindi niya hinayaan na sa daigdig po na to, ang daigdig po na to, mga kapatid, nung dumating siya, ay walang mga ganon, pero bago umalis ang Panginoong Hesus, humirang siya ng kanyang mga alagad. Amen? Minsan, ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, manalangin kayo. Diba? Na magpadala pa ang may-ari ng bukid na ito ng mga manggagawa. Amen? Ibig sabihin, mga lingkod ng Diyos. Amen? Magtatalaga ng buhay sa Diyos, kumikilala sa salita ng Diyos at susunod ng salita ng Diyos, sa kalooban po ng Diyos. Sa tingin nyo, dininig ng Diyos yung dalangin ng mga alagad? Amen. Ha? Amen. Paano natin malaman na dininig ng Diyos iyon? Kasi kung hindi yun dininig ng Diyos, wala ka dito ngayon. Amen. Ikaw yung katugunan sa kanilang dalangin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya may mga taong katulad nyo ngayon, amen, na nagtatalaga ng buhay at naglilingkod po sa Diyos kasi dininig ng Diyos ang kanilang dalangin. Ikaw ang katugunang iyan. Kaya ka naririto ngayon dahil tinawag ka ng Diyos para maglingkod, para ang salita na ito ng Diyos, mga kapatid, ay makilala mo sa buhay mo at iyong maisabuhay. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Ano po ang wala sa mundong ito nung dumating ang Panginoong Hesus? Ano ang wala sa mundo? Pag-ibig. Amen. Inilalarawan dyan, nung sa ilang siya ando doon, mga hayop. Bakit ang mga hayop ba nagmamahalan? Pag hindi kanya kauri, kakainin kanya. Hindi po ba? Ganun po, mga kapatid, sa ating Pesos na tila bagay pinapakita sa Panginoong Hesus nung isa sa ilang, ito yung mundo ngayon, meron ka. Walang pag-ibig na umiiral. Na kinakailangan sa mundong iyan, madala mo ang pag-ibig. Amen? Pag-ibig. Ang pag-ibig kasi ay isa sa makikitaan natin, ang pag-ibig ay nagbibigay. Wala namang umiibig na hindi nagbibigay. Amen. Diba? At wala namang umiibig na nang aagaw. Amen. Nangunguha ng hindi kanya. Di po ba? Ayan. Kasi ang tunay na umiibig, hindi niya kukunin ang hindi kanya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Panginoong Hesus Kristo. Na mga kapatid sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang sabi nga sa aklat ng Galatia, Kabanata 5, talata 15, kung kayo'y magkakagatan, mauubos kayo parang hayop. Amen? Kung kayo ay magkakagatan parang hayop, mauubos kayo. Ang sabi po dyan, na ito po yung umiiral sa daigdig na to. Kaya nga doon sa ilang, ang ilang ay lugar na mapanganib. Amen? Na tila baga ipinapakita sa Panginoong Jesucristo, ito yung mundo mayroon ka ngayon. Mapanganib na mundo dahil hindi umiiral ang pag-ibig. Amen? Walang pagmamahal, walang pag-ibig sa puso ng isa't isa. Purihin natin ang ating Jesucristo. Na anong sabi po ni Satanas sa mga tao? Sabi ni Satanas, nakikita mo ba yung kaharian kong iyan? Ang kaharian kong iyan, ibibigay ko yan sa iyo. Ibibigay ko yan kahit sa kanino na gusto maglingkod sa akin. Yung mga kaharian ng sanlibutan ito.
O kita niyo po, anong mayroon sa sanlibutan? Di mga naghahari-harian. Amen. Di po ba mga naghahari-harian? Kapag ikaw ay kalaban ng isang kaharian, abay away iyan. Walang pagmamahalan po iyan. Lahat ay walang gusto magpakumbaba. Lahat ay gusto maghari-harian. Lahat ay gusto na kung saan nakakahigit kanino pa man. Amen? Kaya yan ang mundong meron ka, na kapag yung mga naghahari-harian ay sinalin mo, lagot ka. May paglalagyan ka sa mundo pong ito. At totoo naman po yan. Amen? Dinanas po iyan ng ating Penso Kristo na kung saan nung banggain niya sa mundong ito, ang mga sistema ng mundo po nito, ng kadiliman sa mundong ito, mga kapatid, alam naman natin na kung saan ay hindi talaga kinaawaan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At yan ang mundo, mayroon ka, na kung saan kinakailangan sa mundong iyan na wala ang pag-ibig, madala mo ang pag-ibig sa puso ng bawat tao. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Pag-ibig sa puso ng bawat tao ang dapat mailagay po diyan. Amen? Amen. Ayan. Paano natin na ipapadama ang pag-ibig? Di magpatawad. Diba? Bilang mga makasalanan, ipinandaba sa atin ni Kristo ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapatawad. Amen? Kasi kung hindi kanya patatawarin, ba't niya gagawin ang mabuti sa iyo? Amen? Ang pagpapatawad, mga kapatid, ay pagmamahal. Ang pagpapatawad ay pintuan para magawa mo ang mabuti sa iyong kapwa. Amen. Magawa mo yung mabuti, mga kapatid. Di po ba? Kung hindi ka magpatawad, masaya ka bang gawin sa kanya yung mabuti? Ang swerte niya, no? Di po ba? Gumawa sa iyo ng hindi maganda, tapos gagawan mo ng mabuti. Di ba? Hindi mo maiisip gumawa sa kanya ng mabuti, maliban unahin mo na gawin sa kanya ang pagpapatawad. Amen. At tulad ng ginawa sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo, pagpapatawad, na iiral po ang pagmamahal sa daigdig po na ito. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sinumang may pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, tulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Nasabi sa kasulatan, sa Ebanghelyo, tayong lahat ay pinatawad na ni Kristo. Handa niya tayong patawarin sa anumang kasalanan natin kasi inihandog niya na yung buhay niya para sa atin. Amen? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, patatawarin kita kung magpapatawad ka. Amen? Di po ba? Kaya sa panalangin natin sa Ama namin, di ba? Ang laman ng panalangin sa Ama namin ay, patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Amen? Kaya may karapatan kang sabihin sa Panginoong Jesucristo, patawarin mo ako kasi nagpapatawad ako eh. Amen? Kung hindi ka nagpapatawad, para mo na rin sinabi, wag mo ako patawarin kasi hindi naman ako nagpapatawad. Amen. Di po ba? Yan, sabi ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, patatawarin ka niya kung ikaw ay nagpapatawad. Ibig sabihin, yung pagmamahal ng Diyos, ipaparanas niya rin sa iyo kung ikaw ay marunong magmahal sa iyong kapwa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, lakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Maalala niyo po si Zaccheo? Di ba? Si Zaccheo po ay tawag po nito, isang maliit na tao. Ang sabi nga po ay unano, pandak daw po si Zaccheo. Hindi ko naman nakita, pero yan ang sinabi ng Biblia. Dahil pandak po siya, hindi niya makita ang Panginoon nung panahon na gusto niyang makita ang ating Penso Kristo. Kaya ang ginawa ni Zaccheo po ay umakyat sa isang puno ng sikomoro para pagdaan ng Panginoong Hesus doon, makita niya ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sandali po na yan, si Zaccheo po ay kinamumuhian ng kanyang mga kababayan kasi si Zaccheo po ay nagpaalipin sa mga Romano para siya ang maningil ng mga buwis sa kanyang kapwa Israelita.
Amen. Para ibigay doon sa mga Romano. Kaya kinamumuhian siya na kung saan ang tingin sa kanya ng kanyang mga kababayan, mga kapatid, ng kanyang mga kalahi, isa siyang traidor. Traidor po siya. Kaya si Sakeo nung panahon po na yan, hindi nakakadama ng pagmamahal sa mga taong nasa paligid niya. Amen? Dahil kinamumuhian po siya. Pero nung oras na, nung panahon na ang Panginoong Jesus, nung sandali na yan ay nakatagpo si Sakeo, ang sabi niya, Sakeo, halika, tutuloy ako sa bahay mo. Amen? Tutuloy ako sa bahay mo. Nung tumuloy ang Panginoong Jesus sa bahay po ni Sakeo, mga kapatid sa Panginoong Jesus, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Sakeo. At ano yung pagbabago nangyari sa buhay ni Sakeo? Si Sakeong sakim ay natuto magbigay sa kanyang kapwa. Amen. Ano ang dahilan po doon? Nung ipadama ng Panginoong Jesus, nung bigyan niya ng pansin si Sakeo, nung pahalagahan niya si Sakeo nung sandali pong iyon, mga kapatid, na bilang isang makasalanan, hindi niya kinamuhian, bagkus inabot niya si Sakeo, pinakitunguhan niya ng mabuti, na sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon, ipinadama niya sa isang makasalanan, ang pagmamahal na nararapat sa isang makasalanan. Anong nangyari? Nagbago si Sakeo. Si Sakeong dating sakim, natuto magmahal sa kanyang kapwa dahil sa pagmamahal na ipinadama sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya bago umalis ang Panginoong Jesus sa daigdig pong ito, bago siya umalis sa daigdig po nito mga kapatid, kung mayroon mang tunay na nagmamahal po noon at walang iba kapatid kundi ang ating Panginoong Hesukristo na naging handang ialay niya ang kanyang buhay para po sa ating lahat, mga kapatid, nung si Jesus umalis sa daigdig po na ito, ang pag-ibig meron siya ay nailagay niya sa puso ng maraming taong kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat nanalig sa ating Hesukristo. Amen. Nananalig ka ba sa Panginoong Jesus? Amen. Kinikilala mo ba si Kristong Panginoon sa buhay mo? Amen. Kinikilala mo ba siyang hari ng buhay mo? Amen. Isa lang ibig sabihin niyan, nananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Na sa daigdig po na ito, may taong kagaya mo. Amen. Na kung saan, pinupuno ng Diyos ng pag-ibig ang puso. Amen. Kaya iiral sa daigdig na to ang tunay na kabutihan sa pamamagitan mo. Amen. Na pinaghaharian ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ating Panginoon. Ito yung kanyang mission, mga kapatid, nung siya'y naparito, kung anong wala sa tao nung panahon na yan, na tunay na kailangan ng tao sa daigdig na to, dinala lahat sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya walang mahirap sa inyo. Amen. Amen. Lahat tayo taglay natin ang tunay na kayamanan. At ano yung tunay na kayamanan? Yung kabutihan meron sa puso mo, kapatid, na hindi yan babaliwalain ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ang kabutihan na yan, ang siyang umiiral sa buhay natin araw-araw, mga kapatid, gagantimpalaan iyan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Ang anumang meron sa daigdig na ito, na pagmamay-ari ng Diyos sa oras na iyong kailangan, kapag hiningi mo sa Kanya, ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Jesus, nung ikaw nabubuhay sa daigdig po na ito, wala kang anumang pagmamay-ari meron sa daigdig na to, Ama. Maging ang buhay ng tao, Panginoong Hesus, hindi mo pagmamay-ari. Subalit, Panginoong Hesus, nung ikaw ay umalis sa daigdig po nito, ang buhay na wala sa tao, ang buhay na galing po sa Diyos, ang siya mong ipinagkaloob sa amin, Panginoong Hesus. Ang buhay na kung saan nakaugnay sa Diyos,
ay pinakalo mo sa amin. Ang pag-ibig na dati wala sa puso ng tao ay muli mong inilagay sa puso namin. Ang buhay namin na dati ay masuwayin sa kalooban ng Diyos. Binago mo, Panginoong Hesus, at tinuruan mo kaming sumunod, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Panginoong Hesus, ito ang tunay na kayamanan na kinikilala namin sa aming buhay. Ang magkaroon ng tunay na ugnayan po sa iyo. Kaya dalangin namin, Panginoong Hesus, kung paano ka nakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa daigdig po na ito, upang ang mabubuting na iyan na nais mo para sa amin ay nakamtan po namin, patnubayan mo kami, pangunahan mo kami, O Diyos, araw-araw. Hallelujah. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make the face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other road that I can be
Panginoong Hesus, sa mundong ito puno ng kapighatian, puno ng kasamaan, gabayan mo po kami. Dalhin mo kami sa tamang landas na ang mga pagpapalang ipinangako mo ay patuloy po naming maranasan. Dalhin mo kami sa lugar, Panginoong Hesus, na ang pag-ibig mo ang naghahari, Panginoong Hesus, araw-araw. Dalhin mo kami, Panginoong Hesukristo, sa tamang daan, o Diyos, na kung saan magdadala sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Dakilang Diyos naming nasa langit, tanglawan mo lagi ang aming puso't isipan ng liwanag sa pamamagitan ng mga salita mo. Maghari ka sa amin, manahan ka sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos, at pakalinisin sa lahat ng aming taglay na karumihan, upang ang mga salita mo at ang liwanag na taglay nito ang siyang patuloy maghari sa buhay namin at magkaroon ng tunay na kaganapan sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin ko po, patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo at ang dalangin ng bawat isa po sa amin araw-araw, O Diyos, ipagkaloob mo po sa amin. Ikaw lamang ang Diyos na makapagkakaloob sa amin na mabubuting bagay na aming kailangan. At buong puso kaming nananalig habang kami nananatili sa iyong banal na kalinga. Lahat ng pangako mo, lahat ng mabubuting bagay, O Diyos, na aming pong pangangailangan ay maipagkakaloob mo sa amin. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, hingin niyo sa Diyos ang ibig niyo ngayon. Ipagkaloob mo, Ama, ang kahilingan nila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kahilingan nila para sa kanilang magulang, para po sa kanilang asawa, mga anak, kapatid, apo. Ipagkaloob mo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipagkaloob mo po sa kanila. Kung naipagkaloob mo sa amin, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, ang bugtong mong anak na si Hesukristo, nagsusumamo kami ngayon. Ipagkaloob mong aming kahilingan. Ipagkaloob mong kagalingan sa aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Sa bawat isang naririto na may karamdaman, ipagkaloob mo, Ama, ang kagalingan. Ipagkaloob mo, Ama, sa bawat isa ang buhay na maayos, payapa, matuwid, sagana at maginhawang buhay. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Lahat ng kahilingan ngayon na kanilang itinataas, nakasulat man o nananatili sa puso po nila, Ama, ang mga kahilingan na yan, dakilang El Shaddai, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mo, Ama, sa bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit. Hinihiling namin ang iyong kamay, ang siyang kamay ilaan mo sa amin araw-araw, upang mabubuting bagay na aming pangangailangan, ang siyang patuloy namin makamtan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samahan kayo ng Diyos at patuloy pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. God bless po. Salamat sa Diyos na dapat. Salamat sa Kanyang hirap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat.
Dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang pagluso pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gantipalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Ama, Diyos. ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless. God bless Us all po. See you next Monday and see you tomorrow. Bye.